Nagsimula sa pagninegosyo ng costume at mascot rentals, ngunit matapos ang pandemya ay naisipan na lang ni Michael Jan Silva at ng kanyang asawa na magtayo ng sariling food and snack hub na ngayon ay kumikita na ng malaki. Panoorin natin yan dito lang sa Negosyo Tayo. Ako po si Michael Jan Silva. Sa halagang 80,000 pesos po, nakapag-start kami ng restaurant dito sa Marikina. Pinag-iisipan na namin siya ng wife ko na magkaroon kami ng business na kainan last January. Pero officially, nag-start siya itong March lang po. Actually, matagal na kami nagbi-business. Ang unang business namin, mga costume rental, saka mascot rental sa mga birthday parties, saka events. Yun nga lang, dahil nagkaroon ng pandemic noong 2020, almost 2 years walang events, bawal mag-party. So, nung nagkaroon ng ganong senaryo, nag-usap kami ng wife ko na dapat magkaroon tayo ng extra na negosyo na pwedeng kumita everyday. So, after nung pandemic, nung lumuwag-luwag na mga 2021, lumawak na yung imagination namin ng asawa ko. Kaya yung wife ko, nagtayo naman siya ng aesthetics. So, more on pang-facial, pang-papayat, pang-patone ng katawan. Tapos, nag-aral din kami gumawa ng perfume. Actually kasi, bata pa lang ako, nagninegosyo na ako. Kasi nung kabataan ko, hindi naman kami mayaman eh. So pag may mga gusto akong bilhin, bata pa lang ako, nagbibenta na ako ng mga bote, dyaryo, mga bakal. Siguro mga ako, 10 years old, doon na nag-start yung pagiging entrepreneur ko. Tapos, tuloy-tuloy na yun hanggang dumating yung time na 18 years old na ako, nag-aahente na rin ako ng insurance. Tapos na-try ko rin mag-drive ng FX. Driver ako ng FX, subaga. Tapos nag-try ko rin mag-supply ng mga tosino longganisa. Same din yung wife ko, bata pa lang siya, nagbibenta na siya ng halo-halo. Grade school pa lang daw siya o high school, nagbibenta na siya ng halo-halo. So, nung nagkataon na pareho kaming negosyante at na-realize namin na ang pera nasa pagninegosyo, doon na kami nag-focus magnegosyo. Yung eye-opener namin sa pandemic, kung hindi siguro kami naging negosyante, baka mas malala yung sitwasyon ng buhay namin. Kung hindi kami naging negosyante, wala kaming mahuhugot na mga backup na mga finances o pullback. So yun, after nung pandemic, doon namin sinabi sa isa't isa ng wife ko na ay hindi na pwede mangyari to na mag-focus lang tayo sa isang negosyo. Kasi normally ang mindset ng isang tao, pag itong negosyo na to, inumpisa niya at kumita na malaki, okay na siya dyan. Hindi, mali pala yun kasi hindi porket okay ka na dyan, successful ka na dyan, is walang weakness yun o hindi yun babagsak. Pero kung marami kang negosyo, kahit humina to, mahuhugot at natutulungan ng ibang business mo yung mahina mong negosyo. Bakit ba nagninegosyo ang tao? Diba, isa lang naman ang lagi nilang sinasagot. Para magkaroon ng pera. Pero at the end of the day, hindi naman dahil magkaroon ng pera eh. Pag nagninegosyo ka, negosyante ka, given may pera ka. Pero ang advantage nun, nag-grow ka. Diba? Nag-grow ka, marami ka natututunan. At the same time, kung may problema sa bahay, may problema kang na tutulungan mo sila financially. At the same time, dahil nga may pera ka, nakakapagbigay ka rin ng trabaho sa tao. Hindi lang naman yung sarili mo yung naiaangat mo eh. Naiaangat mo rin yung mga tao sa paligid mo. Kasi nagpapasweldo ka eh. Diba? You receive, you give, you receive back. Ganun yung kagandahan ng nature ng pagninegosyo. Sa mga gustong magnegosyo, hindi madali ang pagninegosyo. Totoo yun. Actually, walang madali sa mundo. It doesn't matter kung maliit ang punan mo, malaki ang punan mo. Ang importante, gawin mo yung negosyo nasa isip. Kumbaga, lagyan mo ng action para magkaroon ng resulta. So sa pagninegosyo, always remember that you can start small but dream big. So okay lang na mag-start muna kayo sa maliit, ang importante, malaki at malawak ang pangarap nyo. Ano pang inaantay nyo? Tara, negosyo tayo!